Sa panahon ngayon, hindi na biro na ikaw ay maging empleyado, kaya dapat maingat tayo sa paghawak ng ating pera. Ano ba yung mga maling ginagawa natin sa ating pera na dapat itigil na natin? Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Stop doing these 5 things with your money kung empleyado ka. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Una, tanungin natin yung sarili natin, bakit ba tayo nagtatrabaho? Bakit ba tayo nagtsatsagang pumasok araw-araw? Kahit na mahirap sumakay, kahit na magastos, kahit na tayo ay pagod na. Of course, meron tayong mga goal na gusto nating ma-achieve. Ano ba yung mga goal mo? Pwedeng ang goal mo, halos lahat naman tayo, mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. At pwedeng ang goal mo, kung meron kang aging parents, makatulong sa aking mga magulang. At kung nasa abroad ka, pwedeng ang goal mo, makapag for good ka na in 5 years. At makasama mo na ang iyong mga anak. At pwede rin naman, nakagaya ko, makapag-resign sa trabaho at makapagnegosyo. Sa panahon ngayon, hindi na biro na ikaw ay maging empleyado, kaya dapat maingat tayo sa paghawak ng ating pera. Ano ba yung mga maling ginagawa natin sa ating pera na dapat itigil na natin para tayo ay umasenso na? Una, dapat itigil na natin yung pagiging one-day millionaire. Yan kasi ang nakasanayan natin dahil nasanay tayo every 15th, every 30th, meron naman tayong susweldohin. Noong first job ko, halos wala akong naipon. 3 years din ako nagtrabaho bilang auditor. 8,500 ang sweldo ko kada buwan, minimum wage earner ako, lahat yan ginagastos ko. Actually, pag napunta pa nga ako sa mall, kahit na 1,000 pesos pa yung bag na yan, bibilin ko. Imagine, 3 days ko yun na pinagtrabahuhan, tapos wala pang 1 oras na gastos ko na sa mall. Or bibili ako ng magandang blouse. So, mataas ang lifestyle ko pero maliit lang ang sweldo ko. Madalas tayo mga empleyado, ganun tayo. Sa panlabas, mukhang mayaman, mukhang maporma, pero maliit lang pala ang sweldo. So, dapat talaga matuto na tayo. Nag-compute nga ako. Kung nagtabi pala ako ng 1,000 per month lang 1,000 per month in 3 years na nagtrabaho ako as auditor, meron na sana akong naipon na 40,000. Kung natuto agad ako mag-invest at naging tuloy-tuloy ako sa pag-iipon ng 1,000 per month. Kaya importante na nag-iipon tayo, nagtatabi tayo kahit 1,000 per month lang. Kasi pag tuloy-tuloy mo yung ginawa, naging consistent ka, magiging malaki din yan at nagko-compound. Pangalawang, itigil na natin sa ginagawa natin ay yung pagdagdag sa utang, lalo na kung mataas ang interest niyan. Alam mo ba na kapag ikaw ay may utang na 300,000 at 4.5% interest lang yan kung nagbabayad ka every month ng 1,520, mababayaran mo yan after 360 months pa or after 30 years. Grabe ang tagal, no? Lalo na kung credit card ka pa umutang, ang interest niyan, tandaan mo, 3.5% per month at kapag times 12 mo yan, sa isang taon, 42% ang interest na babayaran mo. What's your current financial foundation? Madalas, sa utang tayo umaasa kapag tayo ay may problema sa ating finances. Pero hindi natin alam, habang nadadagdagan ng ating utang, habang tayo ay nalulubog sa utang, talagang hindi na tayo makakapagsimula mag-ipon at habang buhay na lang tayo magtatrabaho. So dito, makikita natin, sobrang weak ng iyong financial foundation. Yung alkansya mo, butas na butas kasi wala kang investment, wala kang emergency fund, wala kang life insurance or protection, at wala kang healthcare. So, ang laman lang is utang. So, grabe, no? Kaya kailangan talaga natin ng financial planning or financial check-up para masolusyonan yung sakit natin sa bulsa. And of course, syempre, ang target natin is maging strong ang ating financial foundation. Hindi natin masisimulang i-build ang ating strong financial foundation kung patuloy tayong umuutang. Kaya kung ikaw ay may utang ngayon, ang pinakasolusyon dyan ay magkaroon ka ng other source of income para mag-increase ang iyong cash flow. Kasi pag mataas ang cash flow mo, mas mabilis mong mababayaran ang mga utang mo, lalo na yung may mataas na interest. Pangatlong dapat na nating itigil ay yung pag-aksaya sa oras.
Sabi nga, time is your greatest asset. Napaka-importante talaga ng oras. Kung i-compare mo yan sa pera, ang pera pwede mo pang mabalik pag nawala yan. Pero ang oras, once na tumakbo na yan at nawala na, hindi mo na yan kayang ibalik. Kaya dapat make sure na productive tayo sa paggamit ng ating oras. Para maging productive tayo sa paggamit ng ating oras, tayo ay mag-aral. Improve natin yung skills natin at maganda mag-part-time job tayo or mag-part-time business. Noong ako ay may full-time job pa, dahil gusto ko mag-transition or magkaroon ng negosyo, ang ginamit ko ay yung aking spare time para mabago ko yung buhay ko. Ito yung mga extra time natin. Minimum meron tayong 3 hours spare time araw-araw. So every weekend, every Saturday yan, ang ginagawa ko is nagpa-part-time business ako as financial educator. And then, after office, manager ako sa umaga. And then, pagdating ng 5 p.m. to 11 p.m., ang ginagawa ko is yung part-time business ko. Again, ako ay financial educator that time. So, Monday to Friday yan, wala akong sinasayang na oras. Actually, more than pa dito yung ginugugol ko sa aking part-time business kasi habang ako ay nasa biyahe, nagpa-part-time business din ako. So, para ikaw ay umasenso, tingnan mo ano ba yung pwede mong gawin during your spare time or every weekend. Kaya dati kapag Sabado at Linggo, imbes na ako ay naglalaba, naglilinis, or nanonood lang ng entertainment, ako ay nag-part-time business. Kasi ngayon kapag may 8 kilos ka na labahin, 150 pesos lang pwede mo nang ibayad yan para may tagalaba ka na. And then ang layo dun sa potential income mo. For example, 6,000 ang kinita mo sa isang Sabado. So sayang malaki yung nawala sa'yo pag naglaba ka lang. So pag ikaw ay naging productive during your spare time, Monday to Friday man yan or every weekend lang, halimbawa kumita ka ng additional 10,000 per month. So in 5 years, grabe, pag nag-invest ka, meron ka ng 735,000. Maganda kung business ang gawin natin. Ngayon, kung tayo ay may 8 hours na trabaho, employee hat yan, alisin natin after 5 p.m. kagaya ng ginawa ko nung ako ay may trabaho pa. After 5 p.m., entrepreneur mindset na ako. So after 5 p.m., excited akong gawin, excited ako mas maging productive dahil lahat ng ginagawa ko alam ko para sa akin yun at para sa pamilya ko. Bakit kailangan mo mag-business? Kasi nga after 20 years, kapag tumanda ka na, less na yung chance na tanggapin ka pa sa trabaho. So ang gagawin mo, magbi-business ka pa rin naman. So why not gawin mo na ngayon habang bata ka pa? At meron ka pang chance na kahit malugi ka, makakabawi ka pa. And unahan lang yan, Either ikaw tanggalin sa trabaho nyo, or ikaw na ang aalis. Ikaw na yung magfa-fire ng boss mo dahil meron ka ng business na pwedeng gawin. Pang-apat, itigil na natin yung pag-focus lang sa pagbili ng tangible asset. Ano ba itong mga tangible asset? Kasi tayo mga Pinoy, nasanay tayo na inuuna nating bumili ng mga hulugan na bahay, hulugan na kotse. So, ito yung mga nakikita. Sa panlabas, okay, pero actually, madalas, hulugan lang naman yan or utang pa yan. Ang magandang strategy bago tayo kumuha ng mga hulugan na tangible asset gaya ng bahay, lalo na kung 20,000 ang amortization yan kada buwan, tayo ay mag-focus muna sa negosyo. So kami mag-asawa, kapag kami ay may financial planning, pinag-uusapan naming mabuti kung ano ba yung bibilin namin, saan kami mag-focus, and usually ang end ng aming usapan ay mag-focus muna kami sa business. So bakit ba kailangan mag-focus muna sa business? Ano bang gusto mo? 100,000 a month na cash flow? Dahil nag-focus ka sa business? Napatakbo mo yan ng maayos? Kumikita ka ng more than 100,000 a month? Or gusto mo matali ka agad sa 30,000 a month na loan? So, dalawa lang naman Either papasok yung pera sa'yo or palabas. Kapag tayo ay bumili agad ng mga hulugan na bahay or kotse, syempre palabas yun. So, usually yung iba, 30,000 a month ang binabayaran sa kanilang nakuhang hulugan na kotse at bahay. Wala namang masama pag tayo ay kumuha ng hulugan na kotse or bahay, pero make sure lang na bago mo kuhanin yung mga yan ay meron kang magandang cash flow. And maganda rin, kung meron tayong tangible asset, maganda, kumuha rin tayo ng intangible asset. Actually, kaming ng asawa ko, dito kami nag-focus. Bukod sa business, pangalawa, lahat ng excess money namin, ini-invest namin sa intangible assets. Kagaya ng, syempre, dapat may emergency fund ka. So, dapat meron kang sapat na life insurance and healthcare. And syempre, maganda rin mag-invest sa stocks and mutual funds. Kasi kung i-compare mo sa property, ito ay mas liquid. Ibig sabihin, pag nangailangan ka ng pera, mas mabilis mo siyang convert to cash. Kapag tayo ay may investment sa stocks or mutual funds, syempre,
partly owner tayo ng mga top corporations kagaya ng Jollibee, BDO, Ayala, SM, Meralco. So if you want to know more about that, go to bit.ly/myinvestmentoptions. At ang aming company ay IMG. Paano ka ba matutulungan ng IMG? Pwede kang pumunta sa bit.ly/IMG platform. Panglima na mali nating ginagawa, yung pagtigil na abutin ang ating pangarap. So tandaan mo, gaya ng mga bata pa tayo, importante na meron kang big dreams at samahan mo ng aksyon. So get out of your comfort zone para magawa mong reality ang iyong mga pangarap. Life will only change when you become more committed to your dreams than you are to your comfort zone. So napaka-importante na meron tayong pangarap, committed tayo, at may ginagawa tayo araw-araw para ma-achieve yun. Again, babalik tayo dun sa mga goal natin. Pwedeng ang goal mo ay makapag-provide na magandang buhay sa iyong pamilya, makatulong sa iyong mga magulang, makapag-for good in 5 years kung nasa abroad ka, makasama mo anak mo, or baka mag-resign ka at makapagnegosyo. Madaling gawin ang isang bagay kapag alam natin yung reason bakit natin gustong ma-achieve to. Babaligtarin lang natin yung mga na-discuss natin kanina. So para tayo ay maging successful, ma-hit natin ang ating mga goals, kailangan, ito yung mga gagawin natin. Una, huwag maging one-day millionaire. Pangalawa, huwag nang dagdagan ng utang. Pangatlo, huwag mag-aksaya ng oras. Pang-apat, huwag mag-focus lang sa tangible asset. At panglima, napaka-importante na mangarap ulit tayo at may gawin tayong aksyon para ma-achieve to. Kung empleyado ka ngayon at gusto mo mabago ang sitwasyon mo, kailangan mamili ka. Like ako dati, ang ginagawa ko lang after work, after office, pag uwi ko sa bahay, nanonood lang ako ng TV. Puro entertainment lang. Or, na-addict pa nga ako sa games noon. And then, nung nagsawa na ako sa aking cycle, naghanap ako ng paraan paano ko ba mababago ang sitwasyon ko. At nalaman ko na kailangan pala tayo ay productive, so mag-start tayo sa education. So, boring ang education actually. Pagtatawanan mo, corny naman yan, KJ. Pero actually, okay na maging corny kung yayaman ka naman. Ang nakatulong sa aking journey ay ang IMG, yung company namin, International Marketing Group, at ang aming ambassadress ay si Ms. Corina Sanchez Rojas. And eto naman ang aming mga leader sa IMG, si Sir Bart Borja, si Mr. Joen de las Peñas, at si Mr. Noel Arandilla. So marami kang matututunan sa kanila. At actually, ang tawag nga sa company namin is Total Financial Solution kasi lahat ng kailangan mo para mag-improve ang iyong financial foundation ay nandito na, mula healthcare hanggang memorial service nandito sa IMG. Kapag naging part ka ng aming company, naging member ka ng IMG, maganda kasi nandito ka sa community of savers, investors, and entrepreneurs. And maa-access mo na ng libre yung 5 workshop na meron sa IMG. Online yan. So una, may increased cash flow, debt management. Pangalawa, building a strong financial foundation. And pangatlo, yung about investment, building wealth and asset accumulation. Pang-apat, about retirement and wealth preservation. At panglima, kung kulang ang cash flow mo, meron kaming building a business in the financial industry. So again, anong meron sa IMG? Una, dito matututo ka. Pangalawa, mas madali mong ma-improve yung iyong financial situation dahil ang kasama mo dito, mga mahilig mag-ipon at mga mahilig mag-invest. Again, to know more about IMG, visit bit.ly/IMG platform. At kung gusto mo mag-enroll online or makita pa yung mga benefits, nasa 35 benefits na tayo kasi meron din tayong discount dito sa mga financial products. Go to bit.ly/enroll in IMG. So ang aming membership fee, kapag nasa Pilipinas ka, nasa 5,500 lang. At kung nasa abroad ka, nasa 8,000 to 10,000 pesos lang. And then kung may question ka pa, pwede mo kong email sa roan.capistrano@gmail.com. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.